Ito po, nung magsimula, ako po'y nanonood ng TV dito. Sa amin, doon sa tulugan ko doon. Ganito rin pong dapat hapon. Ay may kumagat pong hayop doon na. Na 2 beses kong pinalo ay ang hindi ko lang alam ay kung napatay ko o hindi. Ay umpisa po na ay nawala na po ang pang-amoy ko. Kalilinis po eh, nabubulok, kailangan alisin ang nabubulok. Ilangib, kailangan po alisin. Naaawa na nga po ako doon sa aking asawa. Kaya nga po ako'y nagtataka, ano itong sakit kong ito? Ay dati yung laang ilaw, kaunting pisngi. Nung po yata dyan, sinamahan pa ako ng pisang ko. Sa nga po ako dinala. Eh, kami pinagkuha ng CT scan. Nagbayad ako ng 5,000 sa CT scan sa Dr. Choice dito. Ay ibalik po namin yung resulta. Wala rin pong makita. Wala daw po makita. Hindi kami po bumalik ulit dito. Kami daw po mag-antay lang ng tawag. At palibhasa po kami malayo, hindi kami na may mayroon lang ay kami. Lala kami matuluyan doon, puro gastos. Kaya po kami antay na lang ng tawag. Pagka nakakaramdam ng sakit, ay nainom ng may panamig, gano'n. Tapos ang pang-apply ko din naman ay yung malunggay, makinatas. Yun lang. Nag-antibiotic iyan sa linggo. Tapos ay sabi ko nga nung ko ay wala nang maiinom, ay antay na daw lang nga yung result. Tapos nga ngayon ay wala pa rin result. Ilong laang na utay-utay na namamagang nalaki. Nagkaroon dito na namaga. Ang ginagawa naman ng kapatid ko, dek-dek ng malunggay. Halo ng uling na sinangag na pulbos din doon sa malunggay tapal. Ay hanggang po sa dumating ako naman sa ibang albularyo. Nung po hindi na nila matiis at ganito nakagrabe itong mukha ko. Ang sabi sa akin, ay dalhin na uli yan sa ospital. Sa akin pong paniniwala, ay ito pong aking sakit ay hindi normal na sakit, abnormal. Ito pong pamamagang itim, baka po itim 3 buwan, humigit kamolang. Ito pong alsado lang na ito. Kapera lang ng maliit pa yung mukha ko. Kaya po ito, nag-umpisa ng Marsya. Ay ngayon po ang Oktubre na, matatapos na pati. Ito ay nung bata pa siya kami kakakasal. Tapos nung kami na may asawa na, ito nga anak, yung anak ko. Si tatay po yan. Oo. Ilan taon po si tatay niyan? Mga 52. Mga 52 na po si tatay. Nung hindi pa po nagsisimula ang sakit ni tatay. Oo. Kung ito'y normal na sakit, ito'y maantak. Ay yun po ang sabi. Marami po ang nagpatuto at nagsabi na ako daw po'y nakunan ng pamahinto sa aking mukha. Sa kagaya ko po, ay mahirap ang may sakit. Dahil ako po'y nabubuhay sa pagtatrabaho dito sa aming lugar. Ay ang trabaho ko po'y sa bukid. Eh, yung nga po, sabi ako'y nakukulam, kaya naiingitan. Di umani, ako daw po'y matakas magsalita. Ito pong lugar na ito sa akin challenge, kaya po ang siya parang paghamon po sa aking pagkatao.
Tatapala ko muna siya sa ano. Yung papupuha ko lang halaman, sikapin nyo na yung talbak. Alam yung talbak, di ba? No? Kung ito, pusa yung maaalis siya. May mga salita kasi yun eh. Yung lanubo ng ano, yung lanubo ng talbak na pula, no? Kukunin yung murat yun, ipapakain. Tapos yung higa niya kailangan na nakalatag yung dahon. At makakita kayo ng hayop doon kung ano yung lumalabas, ha? At huwag ko kayong matatakot doon sa hayop na yun. At kakalasuyan mo, huwag kayong mag-alala. Okay lang po, huwag niyo na ba rin sa pangalamatan ng Espiritu. Sino mas masin? Espiritu, pinalalagat na sa katawan. Pangalan ni Jesus, Ave Maria, Purísima Conceptum, Lord. Kumusta po yung pakiramdam niyo ngayon? Okay lang po. Wala naman kayo ibang nararamdaman. Hindi, Wala naman po, maliban talaga. Ang hiling ko nga po, maalis lang ito. Amaganang mukha ko, ginhawa na ako. yung po ba nagagawa ko sa inyo, nagagawa nyo yung 2 beses sa maghapon, lilinisin siya ng bayabas? Basta po umaga at hapon, laging linisin na. Tapos yung talbak, kinakailangan, ipaglaga nyo rin siya ng talbak at yun ipang papaligo. Natatawag ko na po pati yung mga magulang kong patay. Ang sabi ko sa panalangin ko, Panginoon, kung ako po inyong hinapunin niya at kung hindi naman ako inyong punin, ako po totoo na hinapunin. Minsan nga po kami nagkasagutan ng pamilya ko. Ay nasabi ko ako kung gusto ninyong manahimik, 2 butil na palalangin, pumasok na po sa isip ko. Dahil alam mo na makikita yung mga lagay sa palibot ko na hihipapot na rin sa akin. Eh, pwede po mangyari talaga yon. Kasi, sabi nga, pagsubok ng Panginoon, hindi po naman bibigyan siya, kung hindi nyo kaya niya. Magkagayawan po ako hindi humihiwalay sa kanya. Alam ko pong napakalaking kasalanan kung ginawa ko iyon. Kaya po, sana kung sino man po ang may kagagawa nito. At kung ako may naririnig niya, humihingi ako ng tawad sa kasalanan, hindi ko alam kung paano ko nagawa. Okay po. Ako po'y tao lamang na normal. Marunong magalit. Kaya po patawarin ninyo ako. Sabi sa akin ang tatay ko noon, ang karamdaman ay dala ng kasalanan. Ay kung ako man po'y nagkasala, ako'y humihingi na ng tawad. Sarap. Ano naramdaman nyo rito? Ay talagang may sakit yan, Tita Pias, sa dulo. Okay. Wala pong init? May init po, kaunti. Tunay niyo pong pangalan? Jose Pio Gurando Auditor. Auditor po, apelido niyo, ano? Oo, auditor. Wala, maliwanag lahat ang sinasabi niya. Ang pagtatakang ito, yung mga talagang aktong nasa katawan na nahuli ko, basta lumapat lang sa balat niya para siyang hinihiwa ng pin. Alam na eh. Kaya gusto ko masasupresa ito ng lapit eh. Ang lahat po, dito sa mukha ko, ramdam ko, kaya ako'y naniniwala ito sakit ko, hindi kayo. Ay hindi po kayo itong talaga yan. Yung po sakit niya, wala pinagkaiba doon sa ibang sakit na gangrene, pero may halo. Gusto ko nga po malit siya kung sino at anong pangalan. Hindi ko lang matuklasan pa. Kaya wag po kayong mag-alala at anumang araw babalik ako para maibsan na hulat yan. At pinag-aaralan ko po lahat, nasa akin ang larawan niyo at pangalan.
ginagamit sa kulam. Ito naman ay yung kabaong na kahon na ginagamit din kung saan yung mga tao na ibig magpatrabaho sa iyo sa pamagitan na pwede rin. Ang manika ay simbolo yan ng isang tao. Gumagamit din na ng kahoy tulad nito. Itong manikang ito ay ito para mapabalik yung tao na umalis. Ano ito? Ito yung dalawa na lumalayo yung babae sa lalaki. Kaya kinukulong ko sila. Dito sa mga papel na ito, na may kanya-kanyang lugar kung saan anumang bagay, tao, gamit na nawala. Pag nilagay mo ito kahit cellphone, ibinalot mo ito, inurasyonan mo, posibleng mabalik sa loob ng 3 araw. Kahit asawa, pwede sa ganito, mga lumayas. Ito yung paraan na ginagamit para mapalagay sa kabawang. Una, tinarabahan po ang pamilya ko. Kinulam. Hindi pa ako marunong manggamot noon. Tapos, nung ipaggamot ko yung asawa ko, hindi pa rin ako naniwala kasi isa lang ang tinutukoy na tao. Pinagamot ko siya iba, ganun din. Lahat ng ipacheck ko, kahit sa doktor, wala namang makita. Hanggang sa, nagka-problema, pati yung anak ko, sinama na. Ganun pati ako, tinitira na rin. Hanggang sa nangyari noon, sabi ko nung mamatay asawa ko, gaganti ako. Naghanap ako kung saan. Nag-aral ako gamot, pero una ko pinag-aralan panalbahin ng kapwa-tao. Habang nakursunod ako sa tao, sandali lang. Nag-aral ako, punta ako Mindoro, Banahaw, kung saan lugar, karating ako. Hanggang sa natuto na ako. Ang sabi ng aking isa nagturo sa akin, hindi mo mapapatalab ang kulam kahit kailan. Pag hindi ka makagagawa na isang tao na ibuhos mo ang buhay. Ibig sabihin, kinakailangan pumatay ako. Sabi ko, bakit? Kailangan bang matuto ka, mapatunayan mo na nakagawa ka na? Yun ang iba yung aking panan. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Ngayon, nasa isip ko na talagang sobrang galit ko, naulit pa. Doon siya na kung isa, pinalaki naman ng tiyan. Dalaga yan, pero hindi siya buntis. Meron na po kayo na kulam. Meron na. Puso naman kanya. Kaya dito ko sa kasi karamihan ng kulam ngayon, tatandaan nyo, sasabayan. Hindi na katulad ng basta pakukulam ay nahuhuli yan eh. Pero kung may sakit ka, hindi basta-basta. At ingat na ingat yan, pag pinaturukan mo isang taong may kulam at dinala sa doktor, at yan ay naturukan, automatic patay yun. Katulong pa namin ang doktor. Kulam. Paghihigante, sobrang galit. Meron namang kulam na dahil lang sa pera, kaya kakukulam. Meron namang kulam, katulad ng nangyari sa akin, gusto ko makaganti. Pero mali pa rin yung ginawa ko, hindi ko dapat ginawa yan. Kaya lang, andun na yun eh. Pinagsisihan ko man eh. Kaya ang ginagawa ko, nanggagamot ako. Benit espensya may tiyempo, tidurong aram, akdang, akdang, badaniya. Nabigat na gaan. Heyum haume, heyum haume. Tinatawagan mo kayo. Heyum haume. Pag nahuli ng tao, pag nahuli ka ng manggagamot, katulad ko, pag nahuli ko kumukulam sa iyo, ora mismo kaya ko ibalik yung lahat ng ginawa mo sa isang tao. Pero kung hindi ka mahuli, hindi.
Hindi bumabalik. Nagaan, nabigat. Parang mabigat ata. Okay, ibig sabihin, bumibigat na. Diretso nyo lang yung paa nyo, ha? Diretso nyo, alisin nyo sa ibabaw ng tsinelas. Yan, diretso nyo na. Iunat yan. Sabihin nyo, pag hinipang ko kayo dito, kung may lumalabas na hangin, mainit o malamig, ha? Sa paa mo, ha? Pag hinipang ko kayo, ha? Sasabi ko sa kanya, kung may galing ka siyang magpapatrabaho ka, huwag mong ipagagamit ang tunay mong pangalan. Ibahin mo pangalan mo. Kasi, ako mangkukulam, ang gagamitin ko sa katauhan ko, yung pangalan mo, apelyido, panggitna, mapapasa akin yun. Ngayon, ang gagamit na lumalabas na gumagawa doon, ay ikaw at ako, ay iisa. Kaya ang magkukulam, hindi siya pwedeng balikan o mabaliktad kasi doon babalik yun sa ginamit niyang pangalan. Kung trabaho ay mangulam nang wala naman dahilan, halimbawa, inggit lang ako, sarili ko, kukulamin ko to, pwedeng bumalik yung tama. Pwedeng bumalik sa akin kasi, anong dahilan, ba't kinukulam mo na inggit ka lang sa isang tao? Pero kung yung gagawin mo ay pabor naman at maraming mapapaboran, walang masama. Kasi ang dating sa'yo dito, kala mong bigat na may nakadagan sa likod mo, no? Tama? Opo. Tapos ang idinadaig mo malimit, ulo, mata, batok, sikmura. Tama pa rin? Opo. Ha? Dito natin makikita kung sino yung posibleng gumagawa sa kanya. Ito paraan din ito na isang pagtatawas. Imbis na insenso, kamanyang, ito yung ginagamit para makita natin ano merong kakaiba. Pag talagang meron lalabas at lalabas yung mukha ng tao dito. Kaya kita mo, palilinawin pa natin ang gusto kung ano ito, ha? Silinaw naman yun. Ayun, tago. Isa na lang o dalawa pa rin. Ayun, mas malinaw. Pero ilan yung nakikita niyo? Dalawa. Dalawa? Yan. Ikaw, may nakita ba shape ng mukha ng tao? Babae, no? Hindi mo ba kilala itong mga taong ito? Kasi hindi naman kumo nakita natin siya na yung gumawa. Maring ito merong galit, nagsilita ng kakaiba o kasi kakaiba yung naramdaman mo sa katawan mo. Pero nawala na ang sakit sa katawan mo. Nasubukan niyo na po bang humingi ng ibang opinion pa sa iba pang doktor? Ay hindi pa po. Nakakahinga ng ibang opinion sa ibang doktor.